Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami kailanman iiwan. Hindi mo kami kailanman pababayaan. And we just want to honor you. We just want to worship you. At sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon, makita ka namin, marinig ka namin, magkaroon kami ng fresh experience with the power of the Holy Spirit. We give to you all the glory in the mighty name of Jesus. And everybody will say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's hear from the Lord through His anointed and faithful servant, Pastor Alvin Lapus. Praise God. Hallelujah. Let us continue abiding in the presence of God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga pastor pong nandirito. Pastor Birna, si Kuya Fer, asawa ni Pastor Birna, Pastor Ian, salamat po. Dito po si Pastor Bong, Pastor Aswing, Pastor Rachel, siyempre si Auntie Det po, si Tita Grace ata, nandyan, parang nakita ko. Ayan, si Pastor Boy, Pastor Ace, Pastor Ramil, Pastor June. Si Pastor William po on the way po. Bago po yung kanyang, may bago po sa kanyang sasakyan. May bago pong sira, kaya medyo madidelay po si Pastor William. Pastor William, we love you. Yung bago mong sasakyan, darating na. Amen, para madalas po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. We love you, Jesus. We love you, Lord. Alam ko, marami sa atin excited ng lumuhod, excited na mag-pray, excited po tayo na talagang makalapit sa trono ng ating Diyos. Hallelujah. Good morning po sa inyo, sa mga nasa tahanan, nasa bahay. Pakiusap ko po sa ating next na prayer and fasting. Face-to-face na po kayo. Maganda po, nandito tayo. Sa magalang po yung ating morning watch, pupunta na po kami sa church. Iba pa rin yung lumuluhod ka. Iba pa rin po yung walang istorbo. Amen. Iba pa rin po talaga yung tayo ay focus na focus sa pagsamba sa Panginoon, sa pananalangin. Sa panahon po ito, yan talaga ang kailangan natin. Manalangin po. Balik sa church, mga kapatid. Pwede na po. Balik po tayo sa ating in-person, face-to-face, na pagtitipon-tipon so that we can encourage one another. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. We give you glory. Isang mahalagang message po ang nais kong i-share sa inyo. Ito'y parang devotion, pero as I meditate, ang devotion kasi maiksi lang eh. Ito po yung mga 7 points ang i-share ko, pero tingnan natin, God willing, kung saan tayo pahihintulutan ng Holy Spirit. It's about divine takeover, ang ating pag-uusapan. Divine takeover. Sabi nyo, divine takeover. Naintindihan nyo ang ibig kong sabihin sapagkat nangyayari ngayon yan sa ating kapanahunan. Nagaganap iyan sa bawat sulok ng mundo ngayon. Russia want to take over not only Ukraine but all over the world. Even China is taking over. Hindi lang sa ekonomiya, maging sa mga kalapit bansa. They are interested, no? Na mag-take over po sila. At ating nakita yung pandemic na ito, itong COVID, Omicron, lahat po ng mga virus, they want to take over our lives. Ito po yung panahon ng pag-take over. Sa politics ngayon, sa politika. Kaya tayo po mga anak ng Diyos Church. Mga kapatid ko, the church will not, the gates of hell will not prevail against the church. We are destined to take over. Tayo po yung magte-take over. Kaya huwag kayo masyadong beholden sa mga politicians. Yes, we will pray for them. At mamibili tayo ng mga taong may takot sa Diyos, may confidence, kaya nilang mamahala, no? At namumuhi sa mga suhol o bribe. Yan ang mga dapat nating iboboto, yung mga Diyos, may takot sa Diyos. No, bakit? The enemy wants to take over the world, the community, the family.
Kamakailan, pinapanood ko yung isang presidential aspirant. At tinatanong po siya about how to battle corruption. How to stop corruption. And then, maganda yung mga sinuggest niya. Isa po doon yung command authority, command responsibility. Dapat hindi lang po yung mga under their subordination ang kalang kumisan ay nahuhuli at sila ang kinukulong. No, sabi niya, command responsibility. Dapat kung sino yung chief doon, damay siya, sabi niya. Ako naman po, ibang naglalaro sa isip ko to combat corruption eh. Dapat pa balik tayo sa basic unit of the community, of the society, the family, the church, the school, the education. Pag gagawin po ng simbahan, ng church, tayo po yun, ng pamilya, at ng eskwelahan, ng edukasyon, we will be able to combat corruption. Pero ang pinakamatindi dito, yung church at ang family. No? Una yung church, kasi ang church, binabago yung puso ng mga tao. Ako po, dati po akong makasalanan na mabait. Kaya kung minsan maraming ganyan, makasalanan ng mabait, kaya hindi nararamdamang dapat magbago ang puso. Kasi mabait naman. Aba, napakabait po nung bata po ako. Pero ako yung makasalanan ng mabait. Ako yung nagsusugal. Gumagawa ng kasalanan. Pero nabago lahat yun nang dahil kay Jesus Christ. Ngayon, ako'y, hindi na ako kasalanan ng mabait. Kanina pa sabi ko, Kristiyanong mabait, yung utak ko. Noon, ako isang makasalanan ng mabait. Aba, ngayon, tayo po'y Kristiyanong mabait na. Hindi lang pagtulog, lalo paggising, mabait na mabait. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, para tayo makapag-take over, balik po tayo sa Bible. Anong tinuturo ng Bible? Ang unang nilikha ng Diyos, family. And then nag-fail ang family, dumating ang church. And then pumasok ang government. And the people sometimes who are in the government, they have the right heart. And they want to take over. And they want to change the law. God's standard, God's principle. Kaya mag-uumpisa palagi sa pamilya, sa church, para yung nasa government ay maging tama ang puso. So, ito yung nakikita ko eh. Kaya, wala man sa politisyan. Nasa mga pastor, nasa mga naglilingkod sa simbahan, at nasa mga tatay, mga nanay, at nasa mga anak na sinasabi ni Rizal na pag-asa ng bayan. Kaya wag kayong masyadong pa-absorb, pagulo. Wag kayong masyadong hangang-hanga sa mga politisyan na yan. Check their family background. Check their faith. May takot ba sa Diyos yan? Check their life. Mahalaga yung family background. Sa pag-aasawa ko, minsan tinatanong din yan eh. Baka mag-asawa, tingnan mo rin yung background na magiging asawa mo, di ba? Kaya kung minsan, nangyayari po yung mga bagay na yan na natatalo tayo. Kaya nga po, many have been taken over by fear, worry, and the spirit of this world. Kaya nga po, as a church, it is time for a divine takeover. Sabi nyo, it is time for a divine takeover. Ang problema, ang church, ang mga believer, ang mga mananampalataya, they don't want to take over. Ito sinasabi, pumasok kayo sa politics. Kasi wala po mga nasa Bible, di sinabi ni Lord, go into all the world and run for a public office. Hindi yan sinabi ni Jesus. Sabi niya, go into all the world. That is world conquest. Preach the gospel. Make disciples of all nations. Ang tinuturo talaga ni Lord, we will enforce the truth, the power about the kingdom of God. Yung pinaka-basis ng ating divine takeover, yung cross. Kaya this April, ang magiging focus natin, take over. Kasi yung cross, nag-take over. Ang cross, ang gospel, ang death and resurrection of the Lord Jesus Christ. At sinabi niya, I will come again. Ako'y babalik. So ito yung basis ng take over, mga kapatid. Ang sineshare ko ngayon sa inyo, hindi gawa-gawa ito. Kaya nga sabi ni Jesus, go into all the world. Kaya sabi nga ng Matthew 11:12, sabi ni Jesus, sabi niya, from the time of John the Baptizer until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. The kingdom is forcefully advancing, taking over. Sabi niyo, taking over. Ang kingdom nagte-take over.
Pero may mga forceful people. They are seizing it. Ano yun? Yung mga nasa mundo. Kaya sila yung kumisan, sila ang nagko-control sa ekonomiya, sa education. Kahit maling education, pinepersa nila. No? Maling sistema ng mundo. Yung Hollywood, entertainment, yung world of sports. Para sila yung mga deciding factor. They are taking it by force. Kung yung mga taga-sanlibutan, aggressive, walang pakialam kung ano yung nararamdaman natin. Basta makuha nila yung gusto nila. It is time for us, church, to wake up and advance the kingdom. Tayo dapat yan. Yung mga forceful people that will seize it. There's a battle right now. The enemy wants to take over sa family. At pag wala tayong ginagawa, talaga ang kaawa, he will take over the family, the youth. Ano mo mga kapatid? Ang kingdom of God sa atin na yan. Sa atin na. Sabi nga ni Jesus Christ doon sa Luke 12:32, do not be afraid, little flock. For your Father has been pleased to give you the kingdom. And the kingdom is powerful. For the kingdom of God is not a matter of drinks or food. It is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen? The kingdom of God. So, mahalaga po. Kaya nga po, itong divine takeover nito, pag-uusapan natin. Paano natin ito mararanasan sa buhay natin? Sabi sa James chapter 4, verse 5 through 10, sabi rin ni James, kasi yung mga Christian dito, they are being taken over by the world. Natatalo sila sa sanlibutan. At nagmayroong awayan. Mismo sa kanila, may division, may awayan. And then nakalimutan nila kung sino sila. Kaya sabi dyan ni Paul, ni James, do you not think that the scripture says in vain? Huwag niyo akalain, sabi niya, na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. The Spirit who dwells in us yearns jealousy. In other words, the Holy Spirit wants to rule, wants to guide us, wants to separate us from this evil system of this world. At nais ng Holy Spirit sa church, mag-take over siya. Kaya lang, pride, may problema. Kaya sabi riyan, He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Verse 7, therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9, lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning. Yung pag-iyak, mourning, magdalamhati, and your joy into gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Kanya kang itataas ng Diyos. Sa divine takeover, gusto kong tingnan natin yung picture ng overcomer. The picture of an overcomer. Gusto ko i-picture natin ang ating mga sarili. Nakikita ba natin ito? Alam itong i-share ko, napaka-basic. And yet, it is being ignored. Napaka-basic na mga babanggitin ko, baby, alam nyo. But these principles, yung picture na ito, dapat nare-remind sa atin at nakikita sa buhay natin in order for us to experience divine takeover. Sabi nyo, divine takeover. Ang unang picture yung tinatawag na submitted or submission. Ano? Sabi niya, therefore, submit to God. It's a simple word, but very powerful word. Ito yung key. Ito yung susi sa lahat ng pagta-take over, yung submission. Overcomers understand submission. Naunawaan nila yung kahulugan ng pagpasakop. Kumisa kasi issue sa atin yan eh. Magsasabi ba ako o hindi?
Especially sa leader natin, especially sa church. At nakakalungkot kung minsan, bakit ka umaalis sa church? Hindi ko kaya magpasabit sa pinapagawa sa church. Bakit? Ano ba pinapagawa sa church? Puro winning souls, puro prayer for three. puro process. Saan tayo pupunta? Kaninong koponan ba tayo? Amen? Ano pang laro natin? Hindi naman basketball. Hindi rin ping-pong. Ang laro natin, Kingdom of God. So winning souls and making disciples. Di mo ba hindi natin pinapersa yung mga tao? Pero hindi ka makapagsabit sa vision ni Lord, yung world conquest. And then aalis ka. Ayaw mo sa church kasi ang daming requirement. Aba, matindi talaga yung requirement ni Lord. Pag hindi ka nagsabit sa Lord, wala kang pupuntahan, kapatid ko. Na may mga talaga submitted na naman talaga. They are submitted to God. Pero kung minsan wala silang capacity to obey. Wala silang kakayahan, the ability and the capacity to catch up. May mga problema sila. And one of that is yung hindi nag-grow. Biktima sila, na-trap sila ng old mindset, ng religious spirit, na magsimba ka lang, kahit gawin mo yung gusto mong gawin, pagkatapos doon, okay na. Ang tawag doon, religious spirit. Nagsisimba nga, nagpe-pray naman, pero makasalanan pa rin, lasenggo pa rin, tamad pa rin mag-devotion, tamad pa rin gumawa ng kalooban ng Diyos. Wala pa rin pakialam sa kalooban ng Panginoon. Ang tawag doon, religious lang, nag-a-attend, pero pag uwi, binabalikan yung kaibigan. Sino? Red horse. Amen? Now, naintindihan natin, they know how to place themselves under God's authority. Napaka-powerful nito. Alam ba kung bakit binagay ito ni James? Because these Christians are being overcome by the spirit of the world. Friendship with the world, sabi niya. Nagko-compromise na. Sabi niya, James 4:4, friendship with the world is enmity against God. In other words, they are living a compromise. They are living to please people rather than pleasing the Lord Jesus Christ. Now, this is a must to experience divine takeover. You need to settle in your heart whom you will honor. Can I have an amen? Must po ito, mga kapatid. This is a must. Walang divine takeover sa buhay natin, sa family mo, sa kumpanya mo, sa community mo. Hanggang hindi nasa-settle kung sino yung ating pararangalan. Because when you place yourselves under the authority of God, in submission to God, you are honoring God. Pinapakita natin sinong mahalaga sa atin. Lahat ng gising pa po magsabi ng amen. A person who understands submission do not always do what they want. Kaya, ako'y na-born again nang ma-overcome ko yung fear ko sa will ni God. Kasi ang favorite kong pattern sa prayer, yung Lord's Prayer. Pag dumadali na po ako doon sa lecture will be done, lecture kingdom come, mahirap na ako doon. Kasi ang napipicture ko doon, mahirap ang kalooban ng Diyos. Killjoy ang Diyos. Hindi ka na magiging masaya. Pero napasin ko, sa tagal ng buhay ko, na kinakalaban ko yung kalooban ng Panginoon, paikutin ang buhay ko at walang nangyayari. Walang breakthrough. Hanggang isang gabi, sabi ko, Lord, sige po, sabi ko, let your will be done, let my will be done. Let my kingdom be done and your kingdom come. I cried to God, sige po, Lord, I will embrace your will. Akala ko, parusa. At marami sa atin ganyan, yung mag-submit, malaking question, malaking struggle sa buhay natin. Iniisip din, parusa ng Diyos, hindi na kasasaya. Pero na-discover ko, na ako'y mag-submit sa Diyos, especially sa kanyang kalooban. Doon ko na-discover yung totoong kaligayahan sa buhay. Totoong kalayaan. Hallelujah. At totoong tagumpay. Sige po, palakpan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, natatanong ko pag may, sa araw na, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko ngayon? Lord, ano ba yung will mo ngayon sa buhay ko? At pag ako'y nagpe-pray, palagong pinipicture yung Gethsemane eh. Even Jesus Christ kasi nag-struggle siya eh. Father, sabi niya, for the first time in the life of the Lord, sa kanyang prayer life, 3 times siya nag-pray. Father, sabi niya, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, sabi niya, let my will. Anong beses yun?
Father, if there's any way for the people to be saved. At mga kapatid ko, actually may ng revival pero walang great harvest of soul. Walang transformation talaga. Hanggang hindi natin pinipili yung kagustuhan ng Diyos. Ito yung problema sa atin Karapatan pa rin natin ang umiiral. Kaya, kung titignan natin yung mga turo ni Jesus, makikita natin ang ating mga sarili, anong klaseng Kristiyano ako? Ako pa rin ang boss. Yung gusto ko pa rin, yung karapatan ko pa rin. Kaya marami sa atin, madaling magdamdam, madaling matisod. Bakit? Kasi yung karapatan mo, sinaktan, inagaw, violate yung karapatan mo. Si Lord, ang daming karapatan niya. Yung karapatan ni Jesus, na-violate. And yet, hindi hinayaan na yung violation na yun na ginagawa ng tao ang magdala ng poot sa tao. Ang pumigil sa kanya sa krus at sa pagbabago. Can I have an amen? So in other words, you will put God's desire over your own desires if you are submitted. Yun ang ginawa ni Jesus. It is about honoring Christ, in everything that we do. Honoring Christ in everything that we do. So, honoring Christ is everything. Yan pong ibig sabihin. Pasinin po ninyo ang mga pangungusap ni Jesus. Sa Matthew chapter 10, verse 37 and 39, sa God's Word Translation, ang ganda ng pagkasabi-sabi niya, the person who loves his father or mother more than me does not deserve to be my disciple. Ang tindi niyan. Anong pinapakita dyan? Yung honoring Him. Yung putting our relationship with Christ above other relationship, is a must to us. At yan ay hinihingi ng ating Panginoon Jesus. Nang sinabing yung love dyan, it's about honoring Because you honor whom you love. Yung sino ang ating pinaglalaanan ng importanteng bagay sa buhay natin. Kaya sabi niya, the person who loves a son or a daughter more than me does not deserve to be my disciple. Ang tindi nito. Kasi kung minsan, ang pumipigil sa atin kung bakit hindi tayo makapaglingkudan todo, yung ating mga pinapahalagang mga tao. Kaya kung minsan, hindi tayo makatodo. Pero sunod, nilinaw niya Kinlarify talaga niya. Kung ano tayo magsasabit, kung sino ang ating paalagahan. Now, itong bagay po itong sinasabi ko, ayaw natin kumisang kalkalin yan. Binabasa yan, pero ayaw natin talagang tingnan mabuti. Ang dinidemand dyan ni Jesus, kung merong importanteng relasyon na maging priority natin, yung ating relasyon sa Kanya. Hindi yung relasyon sa tao. Amen po ba? Kung minsan ganyan ang ating kaisipan Pastor, may pangarap ako O sige, mag-aaral ka. Gawin yung pangarap mo, mag-asawa ka. Mag-aalaga ka ng apo. Mag-retire ka, and then mamatay ka. Saan ka napunta? Yan ba yung ikot ng buhay natin? At kumisan din ang ating mentalidad Bakit mag-aaral? Kasi para makahanap ako ng trabaho maganda. Baka magtatrabaho para kumita ng pera, mag-aasawa, magkakanak, bibili ng bahay. Pagkatapos, mag-aalaga ng pagkatapos, magre-retiro na, magre-retire. Pagkatapos, saan ka napunta? Now, ang Panginoon, hindi siya against sa pamilya. Sabi nga ng Bible sa Timothy, ang sino mang hindi nangangalaga, nagmamahal, nagpo-provide sa sariling pamilya, ay daig pa niya ang isang hindi mananampalataya. Pag hindi tayo marunong, kumalinga sa ating mga sambahayan, hindi tayo, masaol pa tayo sa mga infidel o hindi mananampalataya. Kaya si Lord, hindi siya against sa family. Actually, pag tumudo ko sa Panginoon, mabibless ang pamilya. Amen? Ang ending nila, hindi lang doon sa sementeryo. Ang ending ng buhay nila, reward. Salvation, reward. At yung joy ng maglingkod sa Panginoon.
Malalayo sila sa kasalanan, sa droga, sa worldliness. Kasi naglalagay ka ng template para matularan na, makopya nila. Lahat po na nakaunawa sa akin, magsabi ng amen. Pero ganyan ang utak natin ngayon. Napasinin pa ninyo, bago ko mabigyan diin yan, yung submission. Sabi niyan, whoever doesn't take up his cross and follow me doesn't deserve to be my disciple. Grabe mag-usap si Jesus Christ. Anong hinihingi niya? Total submission sa Kanya. Hindi tayo pwede makapag-take over kung wala kang cross na dinadala. Because the cross is the symbol of conquest. Amen? That you are taking over. Dala-dala mo yung gospel, the cross, ang mabuting balita, the death and the resurrection of Christ. Pero pag kinakaya mo ang cross, hindi ka mag-take over. You will be taken over by this world. Yes, maaring successful ka sa business. Masaya ang pamilya mo. Nag-retire ka na, pero mamamatay ka pa rin. Ang tanong, anong ginawa mo para kay Jesus? Lahat na nakaunaw, magsabing amen. Now, bago kayo mag-amen, bago ako magsalita, mag-amen muna kayo. Gusto kong sirain ang mentalidad ng marami. Sa ating mga panahon, kung bakit mahina yung persa, yung kapangyarihan. We are not taking the kingdom by force. Why? We are not submitted. Karapatan pa rin natin ang ating pinapairal. Pansinin nyo, ang susunod, napaka-powerful ito. Pansinin nyo. Verse 39, the person who tries to preserve his life will lose it. But the person who loses his life for me will preserve it. Ano pinapakita niya? The mission, the purpose, the mission, the kingdom is more important than the person. Nabuhay ka nga. Nabuhay ka nga. Successful ka, marami kang award. Pinaserve mo yung buhay mo, pero hindi ka naglingkod kay Jesus Christ. Hindi ka nag-submit. Mawawala mo lang ang buhay mo. Nakuha niyo yung sinasabi ko, mga kapatid. Sabi niyan, iingatan ko ang buhay ko, mag-iipon ako, magbabangko ako, at magpapakayaman. Sabi nga ng mayamang hangal, mayaman na ako. Ginaba ko na yung maliit kong bangan. Ngayon nagpalaki ng malaking bangan. At sasabihin ko sa akin sarili, kaluluwa, uminom ka, kumain at magsaya. Sa mga mayamang ka na. Ano sabi ni God? Hangal, you fool, sabi niya. Hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Saan mapupunta yung mga pinaghirapan mo? Ang tawag doon wrong success. Pinapakita dito ni Jesus, the person who tries to preserve his life will lose it. Ano ibig sabihin niyan? Merong mas mahalaga kaysa buhay natin. Amen? Pag hindi ka naglingkod, hindi ka tumodo kay God, hindi mo pinasama yung kalooban, you try to preserve your life, mawawala mo yan. Kasi hindi mo pinili yung mas mahalaga, the kingdom of God. You will lose your life. Marami, ganyan ang mental. Gusto kong mawasak ang kaisipang yan. Lahat po na nakaunawa sa akin, magsabi ng amen. Sige, process natin yan. Ano pinapakita niyan? The person who tries to preserve his life will lose it. So the purpose, the mission is more important than the person. Nakuha nyo? Kung minsan, importante yung buhay na, talaga namang importante. But if you try to preserve your life, you will lose it. Pero pag ang buhay mo, tinodo mo kay Jesus, binigay mo sa Kanya, hindi mawawala ang buhay mo. Mapipreserve. Sapagkat ang paggawa ng purpose natin, ng vision natin ni Jesus Christ sa buhay natin, ng Kanyang kalooban, ng pagsunod sa Kanya, pagsuko ng ating kalooban, ito ang mag-iingat ng buhay natin. Hindi mawawala ang buhay. Anong mahalaga? Oras o relo? Oras.
Anong kwenta ng relo kung hindi ginagawa ang trabaho para sabihin ang totoong oras? Anong mahalaga natin, buhay o yung purpose? Buhay, sabi ng iba. Wala namang purpose, nabuhay ka lang. You simply exist. What is the use? Kailangan tayo ng mga baboy sa piggery. Pinapakain lang, pinapataba. And then darating yung day of slaughter, yung pagkatay. At yan ang naghihintay sa marami who are rejecting Christ. Anong naghihintay sa kanila? Katayan. No, ang tindi ng mga words ko. Pero totoo yan mga kapatid ko. At kung may nakakarinig kayo na hindi Christian, na against siya sa pagsunod kay Jesus, pagpapasawap kay Jesus, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Ang sino mang nagnanais mag-ingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawala ito. Sabagat ang sino mang iwala ang kanyang buhay, alang-alang sa akin, siya ang makapag-iingat nito. Mas mahalaga yung purpose ng buhay natin kaysa buhay mismo. Amen? Kaya, ano daw mapapala ng tao? Sabi ni Jesus, makamtan ba niya yung buong kayamanan ng mundo, pero mawala naman ang kanyang buhay. Forfeit his soul. So the mission, the purpose is more important than the person. Although mahalaga ang tao, namatay ang Lord para sa tao, di ba? Pero walang kwenta ang tao. Sana maintindihan niyo sa sinasabi ko. Kung hindi naman ginagawa ang kalooban ng Lord, walang kwenta ang relo kung hindi naman nagsasabi ng totoong oras. Ang pagkaligha natin na may purpose. Kaya doon pa lang sa Lord's Prayer, tinuturuan tayo ng Lord na mag-submit. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Yan ang purpose natin. The will of God, the kingdom of God sa buhay po natin. So ito yung unang picture ng magte-take over. Submitted sila. Submitted. Sabi niyo, submitted. Dalawa pa. Isa pa. Pangalawang picture ng mga magte-take over. Authority. Sabi niyo, authority. Now, kailangan natin ngayon to. Authority. Ang sabi riyan sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. In other words, nag-grow tayo sa ating relationship kay Jesus Christ as the Word of God. And we know how to deal with the enemy. Hindi yung tayo tako sa diablo. We know how to defeat the enemy. We know how to resist the devil. Amen? Ang tanong, marunong ka ba mag-resist? Marunong ka ba ng spiritual warfare? Kapatid ko, tatay, nanay, pag hindi ka marunong ng spiritual warfare, kawawa ang pamilya mo. Mga pastor, kasama kong pastor, pag hindi tayo marunong ng spiritual warfare, kawawa ang church. Bago nasabi yan. Ba ang ating kaaway, sabi nga sa Job, siya'y manig-manaog. Sabi nga ni God, Satanas, saan ka galing? Ito po, nagmarig-manaog, sabi niya. And then sabi doon, naglilibot ka pala, sabi ni God kay Satan. Napasin ba si Job? In other words, si Satan, hindi nagpapahinga. Hindi natutulog. Like a roaring lion seeking whom he may devour. Anong ibig sabihin yan? Dapat tayo din po, we should not stop praying. Si David kailan bumagsak? Nang maisipan niya, magpahinga muna ako. Tama na muna sa conquest na yan, sa war na yan. Tama na muna dyan sa labanan. Naiwan siya. Doon, nakaset up na pala si Bathsheba. Nakaset up na lahat. Bakit? Idle moment. Walang ginagawa. Ang advantage sa atin ng kaaway, hindi sila natutulog, hindi nagpapahinga. Tayo, nagpapahinga, natutulog, napapagod. Kaya ang ganda ng tinatawag na ginagawa, yung prayer chain, yung everyday prayer, at you always practice praying in the Spirit. Kasi palaging labanan ang buhay, mga kapatid. Akala mo kung minsan walang labanan, masyasyak ka na lang, na-invade ka na pala, worldly ka na pala, nag-fornicate ka na pala, nagkikipagrelasyon ka na pala sa iba. Marami, di pinlano yan.
Totoo yan. At ang dami nangyayari sa mga Kristiyano. Lahat po na nagmamahal kay Jesus, magsabi pa ng Amen. So, we need to learn how to resist the devil. We need to know how to exercise dominion and authority. Tandaan ito, when you know how to place yourself, under God's authority, you can exercise authority over the devil. Kaya mahalaga yung submission kanina natin pinag-uusapan. Yung authority natin, nakalink yan sa ating submission sa Diyos, submission sa leader, submission sa pastor, submission sa kalooban ng Panginoon. So, in order to increase our authority, you need to increase your submission. Sabi nyo, increase my submission. If you increase your submission, you will increase in your divine authority. Amen? Kaya maamoy ka pala ng diablo, tumatakbo na. Ang iba naman, maamoy pala ng diablo, napoposes na. Bakit? Walang submission. They are not placing themselves under divine authority. Ilagay natin palagi yung ating sarili sa authority ng Diyos. Sabi nga riyan, ang lawak ng ating spiritual na kapangyarihan ay depende sa lalim ng ating pagpapasakop sa Diyos. Ang lawak ng aking spiritual na kapangyarihan ay depende sa lalim ng aking pagpapasakop sa Diyos. Sino ito mag-increase yung anointing sa buhay mo? Yung authority. Submit yourself to God. Amen? Resist the devil. Hallelujah. Panghuli. Pito ito, pero tatapusin ko na rito. Intimacy. They know how to draw near to God. Ano ba mga kapatid? Pasin yung mga ginamit na Lord? David, no? Daniel, Abraham, Joseph, no? Lahat intimate, no? Intimate sa Diyos. Kaya sabi niya, draw near to God. Be intimate with God. And He will draw near to you. And God will be intimate with you. Lalapit sa inyo. Nawawala ngayon yung intimacy sa maraming mga tao. Nawawala. Intimacy sa Diyos. Alam mo, pag talaga, sabi nga ni David, mas gusto ko pa, sabi niya, I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than to dwell with the house of the wicked. Amen? Ganun si David. Mahal na mahal niya yung templo ng Diyos. Sa panahon po ito, mga kapatid, mag-increase yung ating intimacy sa Diyos. And then we will conquer, we will take over. Ito po yung picture ng magko-conquer. Hindi ko na babanggitin pa yung iba kasi meron pa akong gusto mga sabihin dito. Yung purity, yung humility, yung favor, saka yung hatred. Maganda yung hatred kung titignan natin yan. God willing ay sa ibang mga araw, no? God willing. But nararamdaman ko, marami sa atin hindi pa sinusuko ang karapatan. Doon muna tayo sa tatlo. Amen? Ano yung una? Yes. Dapat submitted. Submission. Ano yung pangalawa? Makikris tayo sa authority. Magkakamag-anak yan. At yung tatlo ito magkakamag-anak yan. Yung intimacy. Submission, authority, pagiging intimate or intimacy, mahalaga yan. Sapagkat pag tayo intimate sa God, no, sa Panginoon, we are declaring war against the world. There is no neutral ground. Ito pong panahon natin ito, mga kapatid, this April, nakafocus tayo sa cross, di ba? Nakafocus tayo sa cross. At ang cross, ang magdadala ng divine takeover.
At para yung cross ma-embrace natin, we need to be submitted. We need to place ourselves under God's authority. And then yung authority natin mag-i-increase. Hallelujah. And then, siyempre yung ating intimacy sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we love you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kumusta po yung ating submission? Kumusta yung ating submission? Kumusta ang yung authority? Do you know how to resist the devil? Or you are just allowing the devil to take over? We need to resist the devil, the enemy. He can be resisted because you have authority. Oh, hallelujah. And as we increase in our intimacy with the Lord Jesus Christ, divine takeover will take place. Oh, we give you glory. Thank you, Jesus.